Magandang gabi sa lahat. Ako si Earl John B. Basong at ito nga ang aking talumpati. At ang titulo nito, ang pamagat ito is Paano kung hindi ako nag-UP? Marahil meron kayong mga pangarap. Siguro pangarap nyo gumawa ng pamilya, magkaroon ng anak, at magkaroon ng stable na job. Ako ay isa akong produkto ng pangarap. Yung nanay ko at tatay ko, hindi sila nakatapak ng kolehiyo. Natapos sila ka lang sa sekundarya. Tapos dahil doon, yung pangarap nila na makapagtapos ng pag-aaral, naibigay sa akin. Ito ako ngayon, ito yung pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral, at ang pangarap ko rin ay maiahon ng aking pamilya sa kahirapan. Dayon, pumasa ako ng UP. Isa ako dito sa 13% na first generation college students. At isa ako sa 2% na pumasa galing sa Northern Mindanao. Pero, kung sa iba, isipin nila na, shit, pupunta na ako sa Sangken, mag-date kami sa Sangken ng jowa ko. Hindi yan yung iniisip ko. Kasi yung iniisip ko yung gastos kung nandito ako. Kaya, ito yung mga katagang sinasabi sa akin ng tatay ko. Ito sa Bisaya ito, so ita-translate ko. Yung una, hangtod sa kaya pa na akong narbaho, paskwelahon tika. Ang ibig sabihin nito, hanggat kaya ko pang mag-aral, hanggat kaya pang manarbaho ng tatay ko, pag-aaralin niya ako. Tapos pangalawa, ito, dili ni para sa amo ang pag-eskwela nimo, para sa imo. Kumbaga, yung pag-aaral ko is para sa akin, hindi para sa magulang ko. So, kung isipin niyo, anong silbi na ito sa talumpati ko? Kasi, 'di ba, yung ibang mga pamilya, yung anak nila, sila yung pumipili ng sila yung pumipili kung saan sila nag-aaral. Pero ako, napili ko yung UP, tapos sabi ng tatay ko, sige, yun yung pangarap mo eh, wala akong magagawa dyan. Pero ito, binili na sa akin, kasi alam nila yung gastos. At syempre, kasi nga may pangarap tayo, ano ba yung unang gastos? Pera. Natural, kasi lahat naman nagre-revolve sa pera eh. So, bago ka pumunta sa UP, ito na yung unang ginagastosan. Yung halos lahat ng mga mag-aaral na gustong pumasok sa kanilang mga pangarap na universidad is nag-review center. So, bakit nga ba nag-review center bakit sila gumagastos? Kasi nga, may pagkukulang sa edukasyon. May pagkukulang ang edukasyon o ang DepEd sa kanila. Ito ang sabi ni Senator Gatchalian sa previous definition ng functional literate, 79 million constituents. Pero, nung nagbagong definition, naging 60 million. So it means may 19 million o humigit kumulang 19 million na naging illiterate. So kapag kasali ka doon, syempre, para tumaas yung chance mo na makapag-aral sa mga pinapangarap mong universidad, mag-enroll ka sa mga review centers. Tapos, pag nakapasa ka na naman ng UP, boom! Kasi nga galing ako sa Mindanao. So syempre, mag-airplane ako or magbarko. Tapos yung pinaka-convenient kasi sa amin is mag-airplane. So, eto yung gastos ko, eto yung bumalik ako sa December, tapos umuwi ako sa December, tapos bumalik ako ng January. 7,000. Tang-ina, 7,000. Isang buwan na allowance ko na yan, tapos para lang makapag-aral ako dito, kailangan ko gumastos ng 7,000. Tapos nung mga nakaraang buwan, umutok yung sa krisis ng oil. Kasi yung Pilipinas, yung pinakaunang nag-declare ng energy emergency. So ano yung dulot nito sa amin? Boom! Mas tumas pa. From 7,000, naging 7,500. Tapos kung iisipin nyo, nag-book ako nito 2 months before ng June 8. Kasi yung June 8, yun yung day na uwi ako. Tapos babalik ako ng August 6. So, iisipin nyo, dalawang buwan. Pag nasa normal kasi, pag wala yung crisis doon sa oil, mga 2K or mga 3K yung nagastos ko sa isang flight. So usually, pag nung last year na papunta ko dito nung August, is nagastos ko is around mga 5K ganun. Pero dahil nga sa kapabayaan ng ating gobyerno, ito yung dulot sa amin, 7,500. Ang sakit. Nabutas yung bulsa ko, grabe. Tapos yung isa pa is eto. Yung Manila, yung pangatlo sa pinakamahal na lungsod upang manirahan sa Southeast Asia. Galing ito sa GMA. Tapos may pagkakaiba, kung hindi niyo makita, ito yung pagkakaiba sa minimum wage. Yung sa NCR is around
658 to 695. Tapos sa Region 10 naman, 485 to 500. So yung perang binibigay ng magulang ko, pag napunta dito, syempre, maliit na yung halaga. Kasi nga, yung binibigay nila is nasa around, let's say, eto, 485. Yung nabibili doon, maraming nabibili doon, pero pagpunta dito, konti na rin nabibili ko kasi mas mahal nga yung bilihin dito. Tapos ayun, hindi naman natatapos doon sa gastos ng pera yung, hindi natatapos sa pera yung gastos ko. Kasi, ginagastos ko rin yung panahon ko. So bago ka pumunta ng UP, bago ka makapasa ng UP, eto, ginagastos mo rin yung panahon mo upang mag-enroll sa mga review centers kung may pera ka. So, itong mga review centers na to, nag-ano sila ng 6 hours per day or 6 hours per session, tapos 12 sessions yan. So 60 hours na dapat nilalaan mo para sa bakasyon mo. Dapat nilalaan mo para gumawa ka ng mga alaala ng pamilya mo. Pero nga, dahil may pagkukulang ng edukasyon natin sa Pilipinas, napipilitan yung mga mag-aaral na enroll sa review center para lang mas tumaas yung chance makapasok sa kanilang mga pinapangarap na university. Tapos, ito yung mga typical talaga na nangyayari pag galing sa probinsya. Ito ako nung pumunta ako dito, August 6, so makikita nyo yung buhok ko is nag-iba na. Tapos, kasi yung nanay ko, ako lang kasi yung anak namin, sabi kanina, ako yung bugtong anak. So, syempre, nung paalis na ako, umiyak yung nanay ko sa kwarto, tapos nung nasa airport naman ako, nung pagano'n yung airplane, may visual. Nung pagano'n na, doon ko na na-realize na ilang buwan din pala ako mawawala sa bahay namin. So parang doon, naging emotional ako. Tapos, syempre, kasi wala na ako sa amin, may mga okasyon na hindi ko nasaluhan. Ito yung binyag ng cousin ko, tapos etong tito ko kasi, OFW siya. So, sa isang taon, isang beses lang siya umuwi sa amin. Tapos nung panahon na yan, nandito ako para sa pangarap ko. So hindi ko siya nakita, hindi ko siya nakasalumuha doon. Na imbes dapat yung panahon na inalalaan ko para makasama sila, ginagamit ko para sa pangarap ko, ginagastos ko para sa pangarap ko. Tapos etong yung lolo ko at lola ko, yung birthday nila. So yung lolo ko kasi is may stroke. Tapos tumatanda na sila. So imbes na yung panahon na nandun ako sa kanila, inilalaan ko sa kanila, gumagawa kami ng alaala kasi nga tumatanda na sila. Ginagastos ko yung panahon na yun para lang makamit yung pangarap ko, para tumaas yung tsansa na makamit yung pangarap ko na maiahon sila sa kahirapan. Tapos eto, taon-taon kasi kaming pumupunta sa prosesyon sa fiesta namin. So eto yung kauna-unang pagkakataon na hindi ako kasama nila. So yung mama ko, kasama ko na yung lola ko, tapos yung tita ko. So imbes yung panahon na yun, na nilalaan ko sa kanila, ginagastos ko para sa pangarap ko. Para sa pangarap ko na maiahon sila sa kahirapan. Tapos ayun, sasagutin ko yung tanong ko kung paano hindi ako nag-UP. Simple lang. Una, hindi mas malaki yung gastos ko sa pera kung hindi ako nag-UP. Pangalawa, sana nasa bahay ako ngayon, nakikipagtalistasan sa nanay ko, sa tatay ko, sa lola ko, sa lolo ko, sa tito ko, tsaka sa aso ko. Sobrang weird, pero kasi ako lang kasi sa bahay, tas yung aso ko lang kasi yung kasama ko sa bahay namin. Tas yung panghuli, kung wala ako sa UP, kung hindi ako nag-UP, dili yung tanong ako may paambit ang akong istorya sa gastos sa isa katao nga naipangandoy. Maraming salamat po.